Taga doon, magpadala ako sa ospital. Kasi nga, may tama ako, sir, eh. Hindi ko naisip na sundalo pala ako noon. So, nung napagod ako na walang dumadaan, na may buhangin doon sa gilid, so, humiga ako doon sa gilid. Wala nang damit, walang kumbat, walang medyas. Tinanggal mo? Sa sobrang init, sir, tinanggal ko yun doon sa loob pa ng simba. Wala na akong damit. Ano lang, ito na lang, lower ko na lang, video. So, ibig sabihin, nung nahulog ka, wala ka ng damit mo? Wala na, sir. Wala nang combat, wala nang medyas. So, nung humiga ako doon sa buhangin, nagpahinga ako konti, parang bumalik yung isip ko na, asaan pala ako ngayon? Bakit? Sabi ko, bakit nandito ako na dami mang putok to? Sabi ko, parang nasa New Year man. So, pagtingin ko sa video ko, sabi ko, naku, sundalo pala ako. Sundalo pala ako, nasa Marawi pala ako. Yun ang pumasok agad sa isip ko, sir. So, kaya, tama din na bumaba si Corporal Lumbay that time. So, nauna na siya sa simba. Iyayain niya sana ako na hinila kanya ako, papasok doon sa pero kuan pa ako noon, confused pa na parang hindi ko pa talaga na nasa Parang medyo na-hits. na parang na blackout, parang blackout. Nalimungawan ka na. Oo, sir. So, nung nakapasok na si Corporal Lumbay doon, saka pa mga ilang minuto, saka din ako sumunod sa kanya. Saka doon, pagpasok ko doon, nakaupo na siya doon sa gunner. Kaya nung pagpasok ko doon, sabi ko, wala na. Pagtingin ko doon kay commander ko, kung anong posisyon nung iniwan ko siya nung pagkahulog ko, doon pa rin yung posisyon niya. Anong ibig sabihin? Yung pa rin yung posisyon niya, sir. Nung nahulog ako, kasi doon siya umupo sa may dismount team, eh. Okay. Doon na siya nakaupo. Si Elite Santos. Nung pagpasok ko uli, doon pa rin siya. Nakaupo. Nung pagpasok ko, sabi ko, Commander, okay ka lang? Wala na, hindi na rin siya umiimik. Wala, sabi ko, baka yung pagkuha niya ng bala siguro noon, baka doon siya tinamaan, tapos hanggang doon na lang siya na abutan talaga ng kanya hininga. may dugo. Patay na siya. Patay na siya, hindi ko rin nakita yung dugo. Walang dugo na nagtagas doon sa simba. So, grabe yung sitwasyon niyo doon. Oh, sir. Doon, nag-antay lang kami. Ina-RPG, halos araw-araw, ina-RPG. Kahit nasa loob kami, kasi alam nila, may tao pa sa loob, sir, eh. Araw-araw, ina-RPG. Bumalik na yung alaala mo. Sir, bumalik na nung pumasok ako sa simba, sir, bumalik na yung alaala ko. Doon na, pagkapasok ko noon, mga isang oras siguro, may kumakatok na naman. Tropa din. Nanghihingi ng saklolo, sir, ba? So, pinapasok ko na naman sa simba. So, naging 3 na kami doon. After 1 hour na naman, may 3 na namang tropa galing sa bahay. Pumapasok doon sa simba kasi nga, yung position nila doon, na na rin sila, natakot na rin sila kasi yung kalaban, nagbubutas daw sa ilalim. Nagbubutas, sabi nga. Kaya takbo na kami. Tinanong ko, bakit kayo tumakbo doon na yun yung... Designation. Oo. Yan. Takbo na kami, sir, kasi hindi na namin maano yung kalaban kung saan lang lumalabas. Kaya lipat sila ng bahay. Yung iba, pagkasakay doon sa akin, yung isa naiwan, yung dalawa nagbalik sa ibang bahay kasi nga mas Safety.
iniisip nila mas safe sila sa bahay kasi makalaban sila ng parehas eh. Kaysa doon sa simba, mag-antay ka na lang ng kuhan mo talaga. Hulugan ka. Oo, mag-antay ka na lang talaga kung ang kapalaran mo kung talagang hanggang doon, doon na lang talaga. Tapos yung ano mo, yung baril mo. Ang ganang simba, sir, is hindi na namin pinaputok, sir. Simula noon, sir. Kasi ayaw naming makompromise na may tao pa yung simba. Kasi pag may makompromise nila na may tao pa, sir, baka sunugin or anuhin pa. Pero tinatry nilang hagisan ng molotov, sir, pero hanggang sa gulong lang. Hindi nasunog. Hindi nasunog, sir. RPG-hin nila. Hindi rin matablan. Pero Anong pakiramdam ng nakapili ka sa loob? pakiramdam ko, sir, no? Ang pakiramdam ko, tanggap ko na, sir, eh. Tanggap ko na talaga. Ako na nasa loob ng simba, tanggap ko na talaga kung ano mangyari doon. Mapasukan man ng RPG, masunog man. Tanggap ko na talaga Yan. yung kapalaran, sir. Yes, sir. Parang dito na yata kumamatay. Yun ang nasa isip namin talaga, sir. Pati yung pumapasok na to. Ewan ko lang sa kanila, sir, kasi ako, sir, sabi ko, kung hanggang dito na lang yung buhay ko, tanggap ko na talaga to kasi wala na, sir, eh. Sabi ko, napalibutan na kami. Ang reinforcement namin, tumatawag sa akin, hindi daw nila kayang makapasok kasi nga, mas marami din kalaban doon. Sino yung unang naman tumatawag sa'yo? Ang CEO ko dati, sir, si Major na ngayon, Major Pungos. Kasi i-rescue kayo. Yes, sir. At saka, siya din yung nagpapahimural din, sir, eh, na, wag lang mawala ng pag-asa, nandiyan na yung reinforce. Tapos nung nalaman niya na nawundid ako, sir, wag kang iinom ng tubig, sabi niya. Okay, balikan natin yung nawundid ka talaga. Yes, sir. May tama ka dito. May tama, yes, sir. Pero daplis lang, sir, sa apnil. Ayun yung pagkahulog mo rin. Yes, sir. Yun na yung pagkahulog ko, sir. So, paano kayo nabuhay doon sa situation niyo doon sa loob? Yung mga moral ng kasama mo, yung tumatakbo na Yung sa loob, sir, dasal na lang talaga yung ano namin doon, sir. Dasal na lang kami ng dasal. Wala nang kain, wala nang kuhan. Makatulog man konti, pero nagigising pa rin sa, lalo na paggabi, sir, pag tumatahol yung aso, putok na naman. Kaya sabi namin, okay lang basta wag lang tayong ma-compromise. Okay lang, pakiramdaman lang natin yung paligid. Pero nakaabang pa rin kami doon sa open na driver hatch. Bali, yun ang pinagtutukan namin. Baka mamaya doon papasok yung kalaban. So, ano pa namin yung kalaban pag kuhan. Gaano kalaki yun? Yung mga driver? Malaki, sir, kasi yung tao, sir. Paano kung hulugan kayo ng... Kung hulugan talaga, sir, wala talaga kami magagawa, sir. Pwede namang i-close yun. Pwede, sir, po lalabas ka ulit, sir, kasi makita ka rin kung i-close mo yun, sir, eh. So, hindi siya pwedeng i-close na galing sa loob? Hindi, sir. Lalabas ka, sir. Ilabas mo yung katawan mo, sir. Kunin mo siya. I-close. So, dumating yung punto na wala nang gustong mag-volunteer na i-close? Wala na talaga. Hanggang sa nag-alis kami, sir, open talaga yun, sir. Inopen talaga namin yun, sir. Kaya hindi na namin naisip na i-close. Kasi nung malapit na rin kami ma-rescue, sir. Anong araw kayo na-rescue? Anong day? 28 yata, sir. 28 ng hapon. Hindi na hapon. Yes, sir. So, bago kayo na-rescue, mga 26, 27, alam mo na kung anong nangyayari sa mga kasama mo doon, master? Na may namatay na rin. Oo, sir. Kasi sa kabilang tangke, may isang radio operator doon na tumakbo, pumunta sa tangke namin. Na RPG na naman yung sa gunner side. So, yung nag-gunner that time is on the spot, patay kaagad. Kasi sa likod yung tama niya, eh. So, yun sabi niya, sir, wala na si Elite Stories, na RPG. Na RPG kami, sabi niya. Patay na, sir.
So, nalaman ko na rin, si Lit Cabonita rin, is patay na rin, sir, kasi na-lost blood na rin, sir. Ganun ba? So, Yes, sir. hanggang sa kuwan, wala pang rescue. Paano nyo inakimural na ang sarili ninyo doon sa loob? Dasal na lang talaga ang pag-asa namin, sir. Dasal na lang kung mabubuhay pa o... Pero lalaban pa rin kayo kung may kuwan talaga, may papasok. Oo, sir. Yun na lang inaabangan namin kasi ayaw naming mag-compromise ng kuan, baka kasi marami-rami kami doon eh. Apat kami nandoon sa loob ng tangke. Ayaw nyo rin iwan ng tangke. Ayaw din namin iwan, sir. Bakit? Kasi nga, yun yung kuan talaga namin na hindi talaga namin iiwan yung tangke. Di baling dyan ka na. O di baling makipagpatayan kami, wag lang maiwan yung tangke. So napakahirap no kasi nasa loob kayo eh. Yes, sir. So, pinakiramdaman na namin yung paligid kung may papasok man sa tangke namin. So, hanggang sa parang nag-danger zone na yata yun, sir, kasi mga naka-defensive position na tropa, halos doon pumapatak yung mga kanyon, sir, eh. Magulo na talaga dito. Magulo talaga, sir. Ano nagpa-survive sa inyo doon sa pagkain o kuwan kasi wala na kayong luto-luto nung mga panahon na yun? Wala na, sir. Yung pa lang, sir. Noong 28 ng umaga, sir, yung isang tropa namin sa kuan, sir, nasa bahay, nakahanap siya ng kuan, nabuksan niya yung sa kitchen banda ng bahay. So, doon nakahalungkat siya ng mga tubig doon sa ref. So, unang attempt niya, hinagisan niya kami ng ice water. So, paghagis niya, pag wasak man pag tama doon sa cancer, sa tangke. So, ang ginagawa niya, nilalagay niya sa kuan, bottled kuan, mineral. So, yun yung ipapashoot niya doon sa driver hat, sir. So, kaya hindi na, may purpose din na hindi namin na-close kasi yun din yung pasukan ng tubig. Yun lang nag-survive sa amin, sir. Nakahinga-hinga kami ng medyo maluwag-luwag nung nahagisan kami ng tubig, sir. Ganun. Oo, sir. Gutom at saka ano na rin. Yes, sir. Pero yung communication niyo sa kuwan, meron pa kayong ano nun? May isang dikipan pa noon, sir. Sige, puro alumbay yung sir. Siya yung may dikipan noon. Matagal na malubat yung dikipan, sir. So, yun yung pero palubat na rin that time, sir. Ang iniisip din namin noon, pag malubat, pag yan ang nalubat, wala na talaga, sabi ko. Wala na tayong pag-asa kahit na isang porsyento na pag-asa, wala na talaga. Kung malubat yung Kung malubat yun, sir. cellphone. Yes, sir. Kasi nagda-direct na siya kay Batcom, sir, eh. Kay Batcom Loms, no? Doon nagtitik si Batcom na mga pahimural na message, huwag kayong mag-alala at kukunin kayo namin dyan. Mag-sit kami ng oras, gantong oras, magpatak ng bomba, sabay takbo na rin kayo kasi yung ranger nasa kabila na. Yun yung sabi nila, sir. Takbo na lang kayo, pagpatak ng bomba, takbo kayo sa gilid kasi nandoon na yung ranger, sir, nag-aabang, sir. Hay moral na kayo nung alam yung may magre-rescue. Yes, sir. Mga anong kuwan yun? Anong araw na yun? Mga 26, sir. Ganun na yung mga nila, sir, eh. May magre-rescue na. May magre-rescue na, may point pa na may chopper na lalapag, kukunin kami. So masaya na naman kayo. Oo, sir, saya na naman. Tapos pagdating ng hapon, wala man pala, lumural na naman kami. Inisip na namin, kailan kaya yun, yung rescue na yun. Tapos kinabukasan na naman, iba na naman yung pamamaraan na pag-rescue sa amin. May point pa na maghulog ng ubitin, yung pinakamalaking ubitin daw. Ihulog doon sa malapit sa amin. Tapos pagkahulog, sabay takbo na kami kasi nandoon na yung ranger sa gilid, sir, eh. Hindi rin sila makapenetrate sa paglapit sa amin kasi nga marami talagang kalaban, sir. So hirap, ano din sila, no? Dumidiskarte din
dumidiskarte din yung ranger, sir, kung paano kami madikitan, sir. para ma-rescue kayo. No? Yes, sir. Pero may mga na, naririnig na kayo doon talaga na i-rescue kayo, relax lang, lakasan nyo ng loob nyo, ganun yung Sa true text lang, sir. tropics na. Yes, sir. True text lang na nandyan na yung ranger. Kuha nyo lang kasi mag-sit kami ng oras para maka-exit kami, sir, ba? Mag-sit sila ng oras, alas 3, ganito yung sit nila. Mag-volume of fire, sabay hulog ng bomba, sabay takbo na kayo para maano yung kalaban, sir. Mawala sa focus, sir, ba? So, yun nga, nung 28 na ng hapon, Ginawa na yan. ginawa na talaga, sir. Ano na talaga. Kumbaga, sabay-sabay. Sabay-sabay, sir. Yes, sir. So, nung pagtakbo namin, akala namin lahat na kami nung tumakbo, sir. Mga anong oras na yun, Master? Mga 3:30 na yata yun, eh. 3:30. Okay. So, doon i-execute yung ano. Sir. So, pagtakbo namin, hindi pa namin alam kung, kasi ang nasa text sa likod ng miling, sa likod ng gilingan ng palay. So, kami na nasa simba, ang pagkaalam namin, yung dryer, doon kami natakbo sa dryer. So, sila, Sir Alvarez naman, tumakbo doon sa likod ng gilingan. So, natrap pa kami doon sa, sir, sa may dryer kasi nga, sabi ko, pinuputukan pa kami habang tumatakbo, sir. Tapos buti na lang may parang malalim. So, tumalon kami kagad doon lahat. Pagtalo namin doon, so safe kami. Yung isa naman namin kasama na nasa bahay, siya naman yung dumiskarte doon na magpagilid hanggang sa nandoon na yung ranger, sir. Ano? Parang first company yata ng ranger yun, sir. Kasi sakto din nung pagsilip ng ranger, nakita din yung kasama namin. So, nag-armor. Paano kayo Parang nabulaga yung ranger pagsilip doon sa butas, sir, eh. Pagsilip doon sa butas, nakita daw ng ranger na naka-uniform, naka-helmet. So, buti hindi siya nabaril. Nakasigaw kagad siya ng armor. Kaya hinablot kagad siya sa butas, sir. Anong butas yun? Yung sinadya talagang butasin yung pader, sir, para lang makagawa. Hindi, sir, makagawa talaga sila ng daan, sir. So, doon din kayo na? Doon din kami na-chimpo, sir. Buti may butas doon, sir. Kaya, pag punta namin doon, hila kagad yung mga ranger. Safe na kayo. Ano mo ba? Nung gano'n na doon na, sir, nung nagkita-kita na kami doon, sila Sir Alvarez, doon ako parang napaiyak kasi nga, yung commander ko, naiwan siya doon sa loob. patay siya. Patay na, sir. So, sa tangki mo, isa lang ang patay? Yes, sir. Si commander mo? Yes, sir. Kasama niyo yun the whole time, hindi siya nailabas, mabaho na yun? Yes, sir. Mabaho na yun, sir. Kasama ko, sir, nung si Candy pa lang yata, sir, patay na siya noon, sir, nung 25 ng hapon na yun, sir. Kasi 25 na rin ang hapon ako nahulog, sir, eh. So, kasama ko hanggang sa na-strikit kami doon, sir. Maamoy na yun? Hindi na rin namin maamoy, sir. Basta marami ng lagong na pumapasok doon sa loob. Akala ko nga buhay, sir, kasi parang humihilik siya, sir, eh. Parang humihilik yung pan. So, nung ayun, nakalabas na kayo? Yes, sir. Sinalubong na kayo? Sinalubong kami ng ranger. Tapos, anong naging? maya-maya, nandyan na rin sila Sir Alvarez. Yung parang nag-iyakan na kami doon kasi nga, gano'n, sir. Nawalan kami ng mga kasama. Tapos pag-account ngayon, kulang pa ng 2. So, hindi pa lahat May 2 pang naiwan doon sa bahay, sir, na hindi nila narinig yung sigaw namin na takbo. So, yun na naman ang i-rescue na. Mga ranger, sir. Yun na naman yung... Sino mo maalala mo doon na sa
Hindi ko na ano sir kasi nung pagkakuha namin sa Ranger, dinala kagad kami sa kuwan sir, sa 103rd sir. Bali ang naiwan doon sir sila Sir Alvarez. Kasi si Sir Alvarez talaga, iyon talaga iniisip niya yung dalawa din sir, kaya hindi niya iniwan talaga yun doon sir. Gusto Kasi niya rin makuha. nung pagka-rescue ninyo, nung hapon na yan, may dalawa pa pag-account. Yes sir, may dalawa pang naiwan doon sir. Buhay pa yun sir, dalawa sir. Sino yun? Si Sergeant Waoy at saka si PFC Martin. Umabot pa yun ng 2 days yata. 2 days bago pa sila na-rescue sir eh. Ganun ba? Yes So sir. after nung na-rescue kayo, anong kasunod mo? Ah, dinala kami doon sa concert sa 103rd dispensary. Pagkatapos pagka-umaga, dinala na kami ng concert Iligan. Pero wala na, mga payat na siguro kayo. O medyo may ano na. Oh sir, medyo stress na, walang tulog. Kasi nga, di ka makatulog ng maayos doon sir. Pero sobrang saya na. Oh sir, masaya naman kasi nga, doon pa lang sa Ranger sir, binigyan na kami ng cellphone para makontak yung mga pamilya namin sir. Kasi nag-alala na rin sila. Yes sir. Kasi 5 days, almost 5 days na rin kami walang contact doon sir eh. At saka lalo na sa'yo kasi nabalita ka na. Yes sir. Yung message ko noon sir, that time is buntis pa sir. So yun yung mahirap Yes sir. sa trabaho natin. So hanggang tuloy-tuloy yun, nagpagaling na lang kayo. Yes sir. Grabe yung pangyayari na yun, Mr. Parang Yun talagang the worst na nangyari talaga sa akin sir. so ilang days kayo doon bago kayo na-rescue? 5 days? Kasi 23 ko, 28 sir eh. So yung dalawa naman na naiwan, na-rescue naman. Na-rescue naman sir, buhay naman sila sir. Tapos ang namatay doon, 4 sir, Let Santos, Let Porlas, Let Cabonita, Let Torres. Itong isa, ikikasal din tong isa sir eh, yung nag-gunner doon sa komando na RPG. Ganun talaga. una-una Master, sino pasalamatan mo sa nangyari? Unang-una nagpasalamat ako sa Panginoon sir. At binigyan pa niya ako ng pangalawang pagkataon. Tapos sa mga kasama ko sir, pasalamat din ako. Sa pamilya ko sir, sa mga classmate ko sir sa CIS, family armor sir, yung armor sir. Opo, sir. Kung may gustong magsundalo o magserbisyo sa bayan, ano yung message mo? Message ko lang, mas maganda ang paninirbisyo talaga sir. Maganda ang paninirbisyo sa bayan kasi makatulong ka sa bayan, makatulong ka sa pamilya. So, yun nga yung sabi nila, kung oras mo na talaga. So, yan lang sir. Hindi ko pala natanong. Ito na lang, singit na lang natin.